ngayong linggo ay pinagdiriwang natin ang Pentecost Sunday, ang pagbaba ng Espiritu Santo sa mga apostol at sa mahal na Birheng Maria. Sa mabuting balita ngayon, ang mga alagad ay nakakulong dahil sa takot. Sarado ang pinto at sarado rin ang kanilang puso. Naranasan nila ang pagkamatay ni Jesus, ang gulo, ang pangamba at ang kawalan ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng kanilang takot, dumating ang muling nabuhay na Panginoon. Hindi niya sila agad binigyan ng mahabang paliwanag. Ang una niyang handog ay kapayapaan at pagkatapos nito, hiningahan niya sila at ibinigay ang Espiritu Santo. Ang paghinga ni Jesus sa kanila ay larawan ng bagong paglikha kung paanong sa simula ay hiningahan ng Diyos ang tao upang magkaroon ng buhay. Ngayon naman ay hiningahan ni Jesus ang kanyang mga alagad upang magkaroon ng bagong buhay sa Espiritu Santo. Ibig sabihin, ang Pentecostes ay hindi lamang paggunita sa isang pangyayari. Ito ay kapistahan ng Diyos na muling huminga sa kanyang simbahan upang buhayin ito. Ano ang ginagawa ng Espiritu Santo? Una, binabago niya ang takot tungo sa tapang. Ang mga alagad na dating nagtatago ay naging mga saksi. Pangalawa, binabago niya ang pagkakawatak-watak tungo sa pagkakaisa. Ang simbahan ay nagiging isang katawan na pinagbubuklod ng iisang spirito. At pangatlo, binabago niya ang makasalanang tao tungo sa taong may kakayahang magpatawad. Kaya hindi aksidente sa Ebanghelyo ngayon, kasabay ng Espiritu Santo, ay ibinigay rin ang misyon ng pagpapatawad. Ang Espiritu Santo ay espiritu ng buhay, kapayapaan at awa. Marami sa atin na may mga saradong pinto sa ating puso, tulad ng takot, galit, puot, pagdududa at kawalan ng pag-asa. Minsan ang ating pananampalataya ay walang sigla. Minsan nagsisimba tayo pero ang ating kalooban ay puno ng pagod at natutuyot. Ang magandang balita ng Pentecostes ay ito: hindi natatapos ang Diyos sa atin. Kaya niya tayong pasukin kahit sarado ang ating mga pinto. Kaya niya tayong buhayin muli sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo. Mga kapatid, ngayong linggo ng Pentecostes, buksan muli natin ang ating mga puso sa Espiritu Santo. Hilingin natin na hingahan din tayo ni Kristo ng bagong buhay. Buhay na may tapang sa pananampalataya, may kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, at may awa sa pakikitungo sa kapwa. Sapagkat ang simbahan ay tunay na buhay hindi dahil sa mga gawain natin, kundi dahil sa Espiritu Santo na kumikilos kasama natin.